Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiyatalakay pa rin natin yung himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nasimulan na natin talakayin yung Quran. Ang Quran, itong pinakadakilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinaka-natatangi, ibig sabihin pinakakakaiba ng mga himala. At hindi lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ay sa lahat ng mga propeta, itong pinakadakilang himala at pinakakakaiba, pinaka-natatangi. Pinakadakila kasi ito ay himala na masasaksihan ng mga tao hanggang sa dulo ng panahon. Okay? At ito ay para sa lahat ng tao. Pati engkanto para sa kanila. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinadala hindi lamang para sa mga tao, pati sa mga engkanto. At pinakakakaiba, kasi walang ibang propeta ang mayroong himala na katulad ng Quran. Ang mga propeta, lahat sila halos nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng mga tao sa pamagitan ng konting pagkain o kaya nagkaroon ng pagkain sa mahimalang paraan. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya lang ang mayroong Quran. Siya lang ang mayroong Quran. Ng Quran, mu'jizan fi binaihi ad-dakhili. Na ito ay isang mahimala na kumbaga mga pananalita, kasi nga unang-una salita ito ni Allah, pero ito ay nasa salita na nauunawaan ng mga tao, salita na mahimala doon sa nilalaman nito higit sa lahat. Nabagaman ng Quran ay salita na nauunawaan ng tao, ito ay salita ni Allah at salita na alhamdulillah, salita na walang salungatan, salita na napupuno ng mga karunungan o kaalaman at iba pang mga nilalaman nito. Na kabilang nga dito, watanasuku ajzaihi watakamuliha. Kabilang sa mga mahimalang katangian nito, actually natalakay na natin ito doon sa tafsir, pero maganda na nabanggit dito para nare-review natin. Yung tanasuk, ibig sabihin sila ay may kaugnayan sa isa't isa. At ito ay, bukod sa may kaugnayan, ito ay sumusuporta sa isa't isa. Faltata fihi wala musadafa. Na sa mga nilalaman ng Quran ay walang anumang bagay dito na aksidente lang na naisulat o kumbaga nagkataon lang. Ano ibig sabihin nito? Kasi minsan ng mga tao, meron silang sinusulat na hindi naman nila akalain na tatanggapin ng mga tao. May mga sinusulat sila na hindi sukat akalain ng mga tao na tatanggapin ng mga tao. Bawa, kahit sa panahon natin ngayon, merong mga nobela hindi inaasahan ng author na sisikat. O kahit sa mga kanta, halimbawa, may mga kanta na hindi sukat akalain ng mga tao na sisikat, lalong-lalo na yung singer o yung composer nito. Pero yung Quran, ang pagkakasulat dito ay hindi aksidente. Talagang sinadya ito ni Allah na ganito ang nilalaman nito. Siyempre, bunga ito at dulot ng kanyang kaalaman, alhamdulillah. Kullu tawjihatihi wa tashri'atihi taltaqi wa tatanasak wa tatakamal. Ang bawat nilalaman nito na mga pagsasabatas at ang bawat nilalaman nito na mga bagay na may kinalaman sa mga aral o mga nilalaman nito, lahat ay may kinalaman sa isa't isa. Lahat may kinalaman sa isa't isa. Watuhitu bil hayatil basyariya, at ito ay sumasaklaw
sa kabuuan ng buhay ng tao. Wa taustawibuha. At ito rin ay nagdudulot na ang tao ay magkaroon ng pakinabang mula rito. Wa tulabiha wa tadfauha, na ang mga ayon nito ay nagtutulak sa mga tao na gumawa ng mabuti. Duna an tataarad juz'iyatun wahida min dalikal manhaj syamil ad-dakham ma'a juz'iyatun ukhra. Sa Quran, sa kabila ng pagiging marami ng nilalaman nito, wala nga itong nilalaman na anumang taarod. Yung taarod, yung kontradiksyon o salungatan na maaring makikita sa mga inakda lamang ng tao. Taliwasan at madalas nangyayari sa mga mahabang mga akda. Mahabang mga akda. Nangyayari din yan sa iba pang mga bagay. Pero yung Quran, sinabi nga dito, na duna ang tataarad, juz'iyatin wahida, na hindi nga nagkakaroon ng taliwasan ng isang bahagi sa iba pang bahagi sa kabila ng pagiging malaki nito o pagiging mahaba nito. Ang Quran actually, kung ihambing sa iba pang mga libro, ang Quran sa mahigit 600 pages nito, para tong parang New Testament, ganun siya kahaba. Ganun siya kahaba. Kumpara mo naman sa New Testament, sa dami ng nilalaman nito na pagkakamali. Sa dami ng nilalaman nito na pagkakamali, na iba-iba na yung sinasabi ni Pablo o iba-iba na yung sinasabi ng mga nag-ulat doon sa Biblia. Lalong-lalo na yung unang libro na nandun. Yung kay Juan, kay Marcos, kay Lucas, at kay Mateo. Doon palang halimbawa, sa pag-uulat ng genealogy, kung sino yung mga lolo, mga ninuno ni Hesukristo, hindi na sila nagkakasundo. Iba-iba na yung nilalaman. Pero walang ganito sa Quran. Walang ganito sa Quran. At sinasabi, waduna antastadam wahidatun minha bil fatratil insaniya id taksur an talbiyatiha. Na walang anumang uri dito ng mga tasadom, kumbaga pagbabanggaan ng mga pananaw, na ito nga lahat ng ito, wa kulluha masdudatun ila muhawwir wahid. Na mula rito, mapagtitibay natin na ang Quran ay iisang akda lamang na inakda, ng iisang may akda, at ang may akda na ito ay maalam, at ang may akda na ito ay hindi nagkakamali, hindi nakakalimot, o hindi nalilingat sa kung ano yung kanyang sinulat dati o pinahayag dati para magbabago ito sa mga bago na ipinahayag. Fi ittisaqi la yumkin an tuftan ilayhi kabratal insan al mahduda. Kaya ang perpektong pagkakaakda sa Quran ay matibay na batayan na imposibleng tao ang may likha nito o tao ang may akda ng Quran dahil limitado ang pag-aakda sa Quran. Wala budda an yakuna hunaka ilmun mutlak. At sa pagkakakda ng Quran ay marapat lamang na magkaroon ng kaalaman na mutlak, kaalaman na perpekto, kaalaman na absolute para maakda ang ganitong akda. Gayra muqayyadin bikuyudiz zamani wal makan. Isang akda na absolute na hindi nalilimitahan ng panahon o ng oras. Hindi nalilimitahan ng panahon o ng oras. Ayun, isa palang magandang sample. Yung Noli Me Tangere, yung original na Noli Me Tangere. Actually, Noli Me Tangere, nung pinablish yun, hindi siya pinablish na kasi, na naka-imprenta, na kumbaga inimprenta siya ng yung mga letra na mechanical. Inimprenta siya na kung ano yung pagkakasulat ni Jose Rizal, yun mismo yung inimprenta nila, yung handwritten na copy. Kaya pag makakita kayo ng facsimile copy ng Noli Me Tangere, handwritten yung nandun.
At puro bura yun. Puro bura. Yung original na manuscript ng Noli Me Tangere kasi may mga bura doon na binago. Ni Jose Rizal yung kwento o may naisip siyang mas magandang gagawin o binura niya kasi naisulat pala niya ay taliwas dun sa nauna niyang detalye na nabanggit. Samantalang yung Quran, walang ganito sa Quran. Walang ganito sa Quran. Kaya nga sinasabi, wala budda an yakuna hunaka ilmun mutlak. Ito ay nanggaling lamang sa isang may akda na mayroong mutlak, absolute na kaalaman na hindi nalilimitahan ng panahon o ng lugar. Huwa alladhi ahata bihi hadihil ihata wa nadamahu hadat tandim. Siya ang nakakaarok ng pagkakaarak na ito at siya ang nagsaayos ng pagsasaayos na ito. Mu'jizal fi yusri mudakhalihi fil qulubi wan nufus. Ito ay mahimala na madali itong pumapasok sa mga puso at sa mga kaluluwa ng mga tao. Ibig sabihin yung mga aral nito, at syempre kabilang na rin dito na madali itong nakakabisado ng mga tao. Katulad yung sinasabi doon sa Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Pinadali namin sa mga tao ang pagmemorya, pagkakabisado nito, kaya meron bang pagkakabisado. Walam si mafatihiha na madali para sa tao na maarok ang mensahe nito. Wafathu magalikuha at nabubuksan ang kung ano man yung mga nilalaman nito ng mga aral. Wastajasyatu mawadi it-ta'thir wal istijaba fiha. At ang Quran na ito, kapag ito ay pumasok na nga sa mga puso at kaluluwa ng mga tao, ito ay mayroong epekto sa kanila. At ang mga tao ay nagkakaroon ng positibong reaksyon, istijaba, doon sa mga nilalaman nito. Wa ilajuhu liaqdiha wa mushkilatiha fi basatati wa yusri ajibin. At matatagpuan sa Quran ang gamot at ano pamang mga solusyon sa mga problema na kinakaharap ng mga tao sa mga kaparaanan. Ibig sabihin yung Quran, ipinapahayag nito yung mga solusyon sa mga problema ng mga tao sa kaparaanan na simple at direkta. Simple at direkta kahit sa mga komplikadong mga problema ng mga tao. At ganito nga ang Quran, na kung titingnan natin sa mga pagsasabatas na lang halimbawa, sa mga pagsasabatas. Sa napakahabang panahon na nag-iimbento ng batas ang mga tao, hindi nagkakasundo ang mga tao ano yung moral, ano yung immoral, ano yung tama, ano yung mali. Pero sa Quran, napakasimple ng mga pagkakapahayag dito kasi ang pinapahayag sa Quran, hindi listahan, kumbaga, ng mga haram o halal. Hindi katulad halimbawa sa batas sa Pilipinas. Bukod sa Constitution, meron pang iba't ibang mga batas para batas sa pamilya, mga civil na batas, criminal law, corporate law, kung ano-anong batas. Sa Islam, yun na siya, yung Quran, at mula doon ay kinuha na lang yung mga saligan ng mga batas dito. Alhamdulillah, kasama ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi ito bagay na pangkaraniwan, bagkus ito ay kakaiba. So, sa pagiging simple ng Quran, ito ay isang bagay na kakaiba, alhamdulillah. Wa fi tarbiyatiha wa tasrifiha wafqi manhajihi bi aysari al-lamasat. Ng Quran, sa mga aral nito, ito ay mga aral na yun nga simple at gumagabay sa mga tao. Duna ang ta'kida walat tiwa, wala mugalata. So napakaraming mga aral na makukuha sa Quran na napakasimple, madaling maunawaan ng tao at wala itong anumang komplikasyon, yung masyadong pagkakasala-salabat at iba't iba pang mga salungatan. Laqad syaa Allahu an yaj'ala hadal Quran huwa mu'jizatu hadhihi risala. At ang Quran ay pinili ni Allah na magiging pangunahing himala
ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yasha ay yunazzila ayatan kahiratan madiyan talwil a'naq waqtaduha wa tatruha ila taslim. So si Allah sa pamagitan ng Quran, bagaman hindi siya nagpadala ng matinding himala. Kasi sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang mga himala, yung nga katulad sinabi ko dati, yung mga kuffar, laging nilang hinahambing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga himala na meron niya ibang mga propeta, yung mga himala niya hinahambing sa kanila. Bakit daw si Muhammad, sasabihin nila, hindi bumuhay ng patay, hindi humati ng ng dagat katulad ni Musa alayhi salam. Sinadya talaga ni Allah na walang ganong bongga na himala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na himala na pisikal. Kung meron man, yun yung pagkakahati ng buwan. Pero yung pagkakahati ng buwan, hindi nga ito nasaksihan ng maraming mga tao, liban na lang sa ilang tao sa Quraysh. Pero pinili ni Allah na ang ipapadala niya ay ang Quran na ito, alhamdulillah. Bakit? Kasi sinabi dito ni Sheikh rahimahullah, dalika anna hadihi risalatul akhirah risalatun maftuha ilal umami kullaha. Hindi na pinili ni Allah na magkaroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng matinding himala. Na dahil nga dito katulad na binanggit dito yung matatauhan ng mga tao. Dahil sa sobrang pagkabilib sa himala na ito, pinili niya ang Quran dahil ito ay risala, kahuli-hulihang mensahe, at ito ay mensahe na bukas para sa lahat ng mga tao. Anong ibig sabihin nito? Kasi halimbawa, si Isa alayhi salam, oo, bumuhay ng patay. Pero sino sa mga tao hanggang sa panahon natin ngayon ang nakakasaksi na si Isa alayhi salam ay bumuhay ng patay? Wala na. Si Musa alayhi salam, hinati niya yung dagat. Sino sa tao ngayon ang makakasaksi na nahati nga ang dagat? O mapatututuhanan nito? Pero ang Quran, kaya itong buklatin ng sino man, kaya itong basahin nino man, kaya itong pag-aralan nino man, sa lahat ng lugar sa buong mundo at sa lahat ng panahon. Mula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng panahon. So itong dahilan kung bakit espesyal ang Quran. Ito ay para sa lahat ng umma, para sa lahat ng nasyon. Walil ajyali kullaha, at para sa lahat ng henerasyon ng mga tao. Walaysat risalatun mugallaka ala ahli zamanin wa ahli makanin. At hindi ito himala na limitado lamang para sa isang uri ng tao, sa isang lugar at isang panahon. Na siyang himala na meron yung naunang mga propeta. Okay? Yung mga himala ni Musa alayhi salam, sila lang ang nakasaksi nun sa lugar nila at panahon nila. Pero ang Quran, ito ay himala na masasaksihan ng lahat. Himala na masasaksihan mula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dulo ng panahon. Fanasaba an takuna mu'jizatuha maftuhatun kadalika lil ba'id wal qarib. Ito'y himala na masasaksihan ng sino mang malapit o malayo mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mula sa lugar niya o kahit sa panahon niya. Likulli ummatin wa likulli jilin, sa lahat ng nasyon at sa lahat ng mga henerasyon. Wal kawarikul kahira la talwi illa anaki man yushahidunaha. Yung matitinding mga himala na meron ng naunang mga propeta, wala silang mga pinayuko na mga leeg. Ibig sabihin, wala silang nakumbinsi itong mga himala na ito, liban na lang sa mga nakasaksi rito. Pero tapos na nga yung panahon at lugar ng mga himala na yun. Pero ang Quran, ang lugar at panahon ng Quran ay sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Thumma tabka ba'da dalika qissatun turwa. Yung mga himala dati ay mga kwento na lang. Kwento na lang na iniuulat. Kahit yung Bible, puro na lang siya kwento. Pero nasa na yung binuhay ni Jesus? Nasa na yung may ketong na pinagaling niya? Nasa na yung bulag na pinagaling niya? Hindi na natin sila nasasaksihan. Pero ang Quran, ito ay nasasaksihan hanggang sa panahon natin ngayon. Lawaki an yashhad, wala nang sino mang nakakasaksi nito. Fa'amal Quran,
fahahuwa da ba'da akthar min 13 karnan kitabun maftuh wa manhajin mausum. Pero ang Quran nga, kahit makalipas ang binanggit dito, 13 siglo, pero actually ano na ngayon, 1445 na, so 14 na siglo na ang nakalipas, ito ay nananatiling aklat na nakabukas at kaparaanan na pwedeng pag-aralan. Yastamiddu minhu ahla hadhihi zaman ma yuqawwim hayatahu. Ng mga tao sa panahon na ito na nagnanais maging matuwid ang kanilang pamumuhay, maaari silang sumangguni sa Quran. Lawhadu ila ittikadihi imamuhum wa yulabbi hajatuhum kamila wa yakuduhum ba'daha ila alamin afdal. Nang lahat ng nilalaman ng Quran, kung nanaisin ng tao na kunin nila ito bilang gabay sa kanilang pamumuhay, sila ay magkakaroon, inshallah, ng masasabi nating kahit, kumbaga, perpekto na pamumuhay. Perpektong pamumuhay. Wala naman perpekto sa mundo, di ba? Pero ito na yung pinaka-mainam na pamumuhay, inshallah. Wa yaquduha ba'daha ila alamin afdal. Ang Quran ay magdudulot na sila ay mamuhay sa pinaka-mainam na pamumuhay. Wa faqu a'la, at mas mataas na antas ng pamumuhay. Wa masiru amthal, at huwaran na kaparaanan. Wa sayajidu fihi min ba'dina kathiran mimma lam najidhu nahnu. At yung mga tao na susunod sa atin, yung mga tao, alam mo, pagkamatay natin, may darating na mga susunod na henerasyon, makakakita pa rin sila ng mga aral sa Quran. At maaaring ang mga aral na ito ay mga aral na hindi natin nakita, pero makikita nila. Katulad nga sinabi ko dati, di ba, doon sa mga mahimalang aspeto ng Quran, doon kay Ibnul Qayyim rahimahullah, 10 lang yung tinukoy niya. Pero sa ngayon, ang mga makabagong henerasyon ng mga tao, idinagdag nila sa mga mahimalang katangian ng Quran yung ng i'jazul ilmi, yung scientific miracles ng Quran. Ngayon lang yun na-appreciate ng mga tao. Yung panahon ni na Abu Bakar Siddiq, panahon ng mga sahaba, panahon ng salaf, panahon ni Ibnul Qayyim, wala silang idea sa scientific miracles ng Quran. Pero ngayon tayo, bagong henerasyon ng mga Muslim, na laman natin ang katangian na ito ng Quran na hindi na laman o nakilala ng naunang mga Muslim. So ito yung sinasabi dito ni Sheikh rahimahullah. Yung susunod na mga henerasyon, makakatagpo sila sa Quran ng mga bagay na maaring hindi natin natagpuan ngayon. At bukod doon sa nabanggit ko ng mga katangian ng Quran na maaring matatagpuan nila, dalika annahu yu'ti kullu talibin biqadari hajatihi. Ang Quran, inshallah, ay magbibigay sa sino mang nagbabasa nito, nag-aaral nito, ng anumang pangangailangan niya. Ng anumang pangangailangan niya. Ang Quran ay magiging, kumbaga, kung ang Quran gusto niyang humanap dito ng gabay sa politika, makakita siya rito ng gabay sa politika. Gabay sa pamumuno, makakita siya rito. Gabay sa pag-aasawa, makakita siya rito. Lahat ng pangangailangan niya, inshallah, ay matatagpuan niya sa Quran. Wa yabka rasiduhu la yanfaddu bal yatajaddad. At ang pakinabang ng Quran ay patuloy na, kumbaga, napapanibagong muli. Hindi magsasawa ang mga tao sa pagbabasa ng Quran at pagkuha ng mga aral dito nang hindi sila, kumbaga, naiinip o nayayamot o nalilito o naliligaw sa pagbasa ng Quran. Hindi mauubos ang mga aral na makukuha sa Quran, alhamdulillah, hanggang sa dulo ng panahon. So ito ang dahilan kung bakit ang Quran ang pinakadakilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itong pinakakaiba na himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang siya, bagkus ay sa lahat ng mga propeta. Alhamdulillah. So ito yung pagwawakas ng pagtalakay sa Quran, at susunod matatalakay na natin inshallah yung Al-Isra wal Mi'raj inshallah. So tutuloy natin ito next week.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.